si Roel Tuloy. Ito na tayo. Nag-goodbye agad, no? So, start na tayo sa ating video. Pakinggan natin to. Start na po. Pribadong address pinapadala na ngayon sa pribadong address ni Department of Justice Secretary Boying Remulla ang mga dokumento para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon po yan kay US Ambassador Babe Romualdez. Kinupirma ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika ang hiniling ng US na malipat sa kanilang jurisdiksyon si Quiboloy. Wanted sa Amerika si meron na mga ka-clear. Meron na daw. Kasi si Secretary Babe Singson ang may alam. Ay, Singson tuloy. Teka lang. Remulla. Sa US to anong pangalan ni Ambassador US. Yun. Babes Romualdez, yun. Hindi kasi parehong name. Okay, sorry po. Okay. Ayun, Babe lang pala, hindi pala Babes. Babe. Diba? Ang hirap nun mga clear pag ang pangalan ng kaibigan mo, Babe. Sabihin, boyfriend mo, Babe. Babe. Pag Babe. Ay, naku, hirap nga ng Babe. Ano mga pangalan mahirap? Babe. Honey. Ano ba? Mahal. Ano pa? Teka lang. Ano ba? Butter. Peanut. Peanut. Diba? Mahirap maging pangalan. Okay, darling. Diba? May ganun pangalan. Anyway, sige na. Go. So, yun ang pirma, diba? Sige, tuloy tayo. Quiboloy dahil sa patong-patong na reklamong may kinalaman sa sex trafficking at pagpupuslit ng pera. Pero sabi ng ating DOJ, hindi pa nila hawak ang anumang dokumento tungkol dito. Paliwanag ng ahensya, ang Department of Foreign Affairs dapat ang unang tumanggap ng mga papeles. Pero maging ang DFA, hindi pa raw nakukuha ang anumang dokumento. Nirerespeto naman daw ng kampo ni Quiboloy ang hakbang ng Amerika. Pero sana raw ay hayaan muna ang jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas bago magpa siyang inipat sa Amerika si Quiboloy. Well, mga ka-clear, okay? Well. So in other words, kung binanggit ni Ambassador Babe Romualdez, kung meron na yun. Hindi pa siguro nadadala sa tamang procedure kung paano ito mapupunta sa DOJ. Kasi hindi naman pwede from the Office of the President tapos ibibigay na lang sa DOJ. Kasi hindi yun yung proper way. So dapat pupunta ito sa DFA at ang DFA siyang makikipag-coordinate at ibibigay ito sa DOJ. Okay? Basahin mo natin itong news mga clear ha, para mas magandang talakayan natin. Yon. Yan, sana. Isa tayo. Teka lang po Okay. Okay. US extradition request for Quiboloy sent to DOJ, not DFA. Wala pa eh. Baka inisip ng DFA, nasa DOJ na. Pero wala pa. Sabi ng DOJ, wala pa, di ba? Okay. The Department of Foreign Affairs clarified on Thursday that it did not receive. So wala pa na ba ngayon? Thursday ngayon, di ba? So, did not receive the US extradition request for detained televangelist Apollo Quiboloy. Ano to? Grabe naman tayo to. From Bible to Blatter. Okay. The Department of Foreign Affairs clarified on Thursday that it did not receive the US extradition request for detained televangelist Apollo Quiboloy. Kasi nga, di ba, sasabi na nga na meron na. Pero wala pa ang DOJ. So inisip nila baka nasa DFA na. Pero sabi ng DFA, wala pa rin sa kanila. Okay? In a statement, the DFA said the documents were sent to the Department of Justice instead. Pero hindi kasi pwede diretso sa DOJ to. Mga clear. Kaya siguro ang inisip ng DFA, dahil sinabi nga ni Ambassador, di ba? Babe Romualdez, sabi niya, meron na. Secretary Foreign of Affairs, Maria Teresa Lazaro did not receive the US extradition request for Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. As Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez stated, the documents were sent were sent to the DOJ as early as June and not to the DFA. Oh, hindi naman sabi. Pero hindi pwede. Dapat DFA muna. Alam ko, DFA to DOJ. So, when Romualdez confirmed the matter, ito, kasi kinonfirm ni Ambassador Romualdez na he confirmed that meron ng request. US has been seeking Quiboloy's extradition since June. Oh, matagal na pala eh. Matagal na pala. Diba? Quiboloy, the founder
of the Philippines-based church, Kingdom of Jesus is wanted for his alleged participation in labor trafficking scheme that brought church members to the US via fraudulently obtained visas. Uy, mga klinik, i-discuss ko na to sa inyo before ha. Kung ano yung naging kaso at nireklamo kay Pastor Kibuloy sa US. Kasi lumalabas at may umami na. At sinabi ko naman sa inyo, may mga umami ng tao niya at umamin sa nag-plead guilty for a lesser offense. So kung nag-plead guilty ka, inamin nila na totoo. Ito ha, inamin nila na may perang dala, no? Si Pastor Kibuloy from US, dinala. Ilang bang millions yun? Millions yun mga clear. Wait lang ha. 3,000? $3,050? May Australian dollars pa. Inamin yun ni Felina. Kailang. Felina. They're coming straight in. Narangan na naman tayo. I've got Magkano amount yun? Pati yung sa ano eh. Pati yung sa pieces ng barel. Wait ha. Kasi maano sila, lalo na yung pera. Pag inamin lang ng isang taga kingdom, siya yung delikado. Lahat ng assets niya makukuha. Ito kita ko lang mga kaklear. Para ibig sabihin yung ibang mga tao ni Pastor Kibuloy bumaliktad. May inamin na. Kibuloy follower pleads guilty to making false statement. Tatandaan nyo to, tiniskas ko sa inyo. Ayan o. Salinas was arrested in 2018 after failing to report more than $300,000 in cash that was in a suitcase aboard a private jet bound for Philippines a month earlier. Kasama niya dito si Pastor Kibuloy. Ba't hindi nakulong si Pastor Kibuloy? Kasi inamin agad ni Salinas, nagsakripisyo siya. So nakauwi ngayon si Pastor Kibuloy, na-detain sila noon. Pero syempre, siguro, pastor niya to, inako niya lahat ni Salinas. Itong amount na yan, na kanya. After several months, it was revealed that the suitcase belonged to Filipino Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Inako to ni Felina Salinas. Ito yung menunal eh. Tapos kalaunan, nag-plead siya ng guilty for a lesser offense na siya ay nagsalita ng maling mga statements. So inamin niya na yung suitcase na yun kay Pastor Kibuloy malabas. Diba kasi sinabi niya kanya eh. Pero nagsisinungaling daw siya, hindi kanya yun. So ngayon nalaman na yung suitcase na mayroong $300,000 na cash dollars ay kay Pastor Kibuloy. Diba? Ang dami pang maraming inamin dito, hindi lang ito. Pati yung si Maria, tandaan niyo ba yon? Maria something, na taga-US. Ito, inamin niya rin lahat ng kasama niya dito na dawit, umamin. Si Kote na lang siguro hindi umamin eh. Ito. Pakita ko sa inyo Wait, nasa na siya? Ito to. Maria De Leon ang pangalan. Pakita ko sa inyo. Kaya ang hirap sabihin na yung FBI, pinupolitika lang si Pastor Kibuloy. Ito. Maria De Leon, a paralegal in Los Angeles, admitted to preparing fraudulent documents for members of Pastor Kibuloy-led Kingdom of Jesus Christ members seeking permanent residency and citizenship in the US. It's Justice Department said. So, umamin eh. Nag-plead lang din to eh. For lesser offense. Diba? So, mas mukhang mahirapan siya dito sa kaso sa US. Mga ka-clear. LA, paralegal admits role in trafficking scheme linked to Kibuloy's members. Kita? De Leon and 8 others, including self-styled Pastor Kibuloy, are facing a 42-count indictment that alleges running a labor trafficking scheme that forced church members to solicit donations for a bogus children's charity, where the money funded the lavish lifestyle of its church leaders. So, ayan si Maria De Leon admitted filing fake petitions for alien relative and other paperwork for KOJC members, knowing that the marriages were arranged for securing favorable immigration status for spouse. Diba? So, dami nang umamin dito. So, baka mas mahirap malusutan to ni Pastor Kibuloy. Okay? So, ayan. So, ang sisting ngayon, mga clear, ito. Okay? Basta ba? Ayan. Anong oras to?
Okay? Ito lang, bago lang to halos. Sabi ng DOJ, what US request for Kibuloy extradition? Okay? The DOJ has maintained that it has not received any formal request from the United States for the extradition of religious leader Pastor C. Kibuloy despite claims to the contrary of the Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Babe Romualdez. Tingin ko ganito, may alam siya, malamang may alam. Inano naman talaga ni Ambassador na meron. So meron, sorry. So, kung meron yan, kanino niya nabigay? Ako naniniwala ako meron. Meron. Ako naniniwala ako meron. Pero kung nasaan na, baka hindi pa nakarating. Yun lang. Okay? So, ako naniniwala akong meron. Diba? So, Justice Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano reiterated Thursday that an extradition request must first be lodged with the Department of Foreign Affairs before it could be endorsed to the DOJ. Actually, kinausap ko siya kanina dyan. Diba? Kasi tinatanong nga to. So, sabi niya wala pa talaga sila natatanggap at dapat magagaling sa DFA yung request. Kumbaga, yun yung procedure. But in this case, the DFA has not received any request. The DOJ could not have officially received the request as well. So kahit yan, halimbawa lang, diniretso sa Office of the President. Halimbawa, hindi pa rin pwede ang Office of the President magbigay sa DOJ because hindi yun yung tamang procedure. So dapat i-deliver yan sa Department of Foreign Affairs para sa Department of Foreign Affairs ang mag-endorse niya sa DOJ. Okay? So as of now, pero ako, pakiramdam ko, naniniwala ako na meron. Meron na. Kaya baka hindi pa rin dumadaan sa tamang procedure. Okay? Okay. Mm-hmm. So, Romualdez earlier said US authorities had submitted documents seeking Kibuloy's extradition as early as June. Kaya napunta to. The clarification from the DOJ came as the controversial preacher faces multiple charges both in the Philippines and abroad. Yung nadinig ko before, mga ka-clear, kung di tayo nagkakamali, si Yusek Nikki T. Sabi niya, kasi syempre pag may case dito, syempre unahin yung case dito. Pero may binanggit siya, parallel procedure na gagawin for Kibuloy. So, hindi natin alam kung anong ang pinaka-latest dyan. Kasi, syempre, at the time, wala pa naman dumarating na extradition. Pero ngayon, syempre, dapat, diba? Dapat, meron na. Dapat mag-isip sila kung anong gagawin. Kung parallel ba, o tatapusin mo yung case dito, o patatagalin yung case dito ni Pastor Kibuloy para hindi siya madali sa Amerika. So, dapat alam natin. Diba? Kasi na-start na dito yung case. Yun. So, yun nga, sa aking pagkakadinig noon, sabi niya is, pwede nga daw parallel. Hindi ako nagkakamali kung siya yun, si Yusek Nikiti. Parang, daling dito, daling dyan. Pero mahirap yun. Mahirap yun, mga kung parallel. Hindi ko alam kung kakayanin nila. Diba? So, di ko alam kung tatapusin nila yan kasi, syempre may case na dito. Una, syempre ang local, diba? Oops. Daming harang ni attorney, ma'am. Fatigue can be a sign of liver damage. Yung liver mo. Wala dito eh. Parang napanood ko siya dati. Parang parallel ang gagawin. Pwede. Hindi naman sabi nyo ng gagawin. Parang pwedeng parallel ang gawin. So anyway, in the US, 2022 indictment accuses a 75-year-old Kibuloy of the sex trafficking of children, conspiracy fraud, and bulk smuggling. Dami talaga. He's currently detained at Pasig City Jail on charges of sexual abuse and human trafficking. After surrendering to Philippine authority. Wait lang. Parang may malito. Parang mayroong question na dito. He is currently detained at the Pasig City Jail on charges of sexual abuse and after surrendering. Sabi ng PNP, hindi naman siya sumurrender, hinuli siya eh. Nung wala na siya malulusutan, siya kasi lumitaw. Diba? His lawyer, Pasio, criticized what he described as the suspect timing of the extradition request and warned that granting it would be a derogation of sovereignty and an insult to the Philippines. Ayaw talaga, ayaw talaga pumunta sa US. Kasi dun, diretso ang kaso. Diba? Walang politika dun. For the Filipinos, syempre siguro sa US, citizens sila, hindi natin alam. Pero syempre, for the Filipinos na accused doon, mukhang dito mapupolitika. We view with much trepidation the impending extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. The timing is suspect. Anong timing is suspect? Kung yun ang ni-request ng US, di ba? Anong pakialam ang US sa timing eh? It comes at the time that the station is deeply... Ito na naman? Anong connection ng FBI, mga ka-clear?
Anong connection ng FBI sa kaso ni Kibuloy? Sorry. Anong kinalaman ng FBI sa politika natin sa pagpapa-extradite kay Kibuloy? Grabe naman talaga 'to, oh. Lahat na lang ipinasok kay Pangulong Marcos Jr., lahat na lang ng issue. Topasyo ba naman? Diba? Lahat na lang ng issue, wala nang masabi kundi, kasi ang dami anomalya sa flood control. Wala makaka-clear. Kailan ba na wanted si Pastor Kibuloy Matagal na. sa US? February 2022. Hindi pa Pangulo ang Pangulong Marcos Jr. Ngayon, gustong pa-extradite. Kasalanan pa rin ni Pangulong Marcos Jr. Nung ginawa niya yung kaso na yan, yung kaso na yan, nung nag-iimbestiga, Pangulo na ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi pa. Tapos ngayon, dahil lahat na lang talaga naman sa flood control projects, lahat na lang ng kasalanan ng Pilipinas, lahat Kasalanan ni lumalabas ang administrasyon ngayon. Diba? Ako po. Anong pakialam ng FBI sa politika ng Pilipinas? Ano kinausap? FBI, papasukin mo na FBI, pasok ka na. Ha? Ano ka dito, manghuli ka kay Kibuloy para matakpan yung issue. Ganon? FBI? Talaga lang? Diba? Ano na namang gawa-gawang kwento na to? Makapanira lang, tapos lahat ng issue na laban sa kanila, wala silang alam. Lahat sila malinis. Maliban kay Pangulong Marcos Jr., yun ang dating. Diba? Lahat sila malinis, lahat sila walang mali, lahat sila matitino, lahat sila hindi corrupt. Basta lahat kasalanan ito ng Pangulo. Ganon. Diba, Shirley Villa official and Edward Alipio? Edward Alipio? Oh. Wasak. Ganito ba yan? Buhaya. Pagbaunin nyo ng, wait naman, talaga, all caps pa yan, Talaga to si buwaya. Lassie 114, okay? Salamat sa iyo. Di ba? So bakit lagi merong issue tungkol kay Pangulong Marcos? Di ba? And its attempt to neutralize the opposition by the, ano to? Saan naman nakuha tong kwento na to? Makapanira lang talaga. Tandaan natin, si Kibuloy, wanted na, Feb pa lang. Feb 2024. Ay, 2022 pala. Hanapin natin, Kasi lahat na lang ng kaso ni Kibuloy, si Pangulong Marcos pa rin ang may mali. FBI, natin to. Yes, February yan eh. Saan ba yun? Wait, mga akla. Sign nga natin. Sign ko lang. Tagal na itong wanted eh. Diba? Wanted to. Paano mo sasabihin may politika to? Wait lang. Basahin natin, Basta ba? Kibuloy has ties to Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Kapolei, Hawaii. Apollo Carrion Kibuloy, the founder of Philippine-based church, is wanted for his alleged participation in labor trafficking scheme that brought church members to the U.S. via fraudulently obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity, donations that actually were used to finance such church operations and the lavish lifestyles of its leaders. Members who prove successful at soliciting for church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the US year-round. Diba? November pa pala, November 2021. Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the US District for the Central District of California, Santa Ana, California, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy involved cash smuggling, and on November 10, 2021, a federal warrant was issued. 2021 pa pala, on November 10, 2021. Ang alam ko lumabas ito, February 2022 na. November 10, 2021, Pangulo na ba ang Pangulong Marcos Jr. yan? Sinong leader dito? Si Pangulong Duterte. Sinuko niya ba? Si Pastor Kibuloy? Hindi. Anyway, sabihin naman, wala ba extradition ba't naman isa-surrender? Wala naman talaga malaki surrender kahit may extradition siguro. Di ba? Yan, mga clear ang lumalabas. So, tingnan natin, tingnan natin ang sinabi ni Asek Miko Calabano. Okay?
He argued that Kibuloy should first face trial in local courts before any extradition could be considered. Ayaw talaga na pumunta sa US. Such meek submission could cause deep and irreparable damage to our psyche as people. And something, bakit naman as a people? Kung isusurrender mo. Ahoy! Welcome to the Devil's Sea. And something that will never be able to live down. Labano affirmed the Philippine law generally bars extradition. Sabi naman niya, while local cases remain unresolved, in general, a person cannot be extradited from the Philippines while a criminal case against him is still pending in our court since local jurisdiction takes priority. Okay, the Philippines and the US signed an extradition in 1994 which requires that the request pass through diplomatic channels and exclusions extradition for political or military offenses, capital crimes, and acts already prosecuted locally. Ayan o. Hindi nga pwede. Kibuloy, staunch ally of the former President Rodrigo Duterte, is the founder of the Davao base. Staunch ally, former is the founder si Kibuloy ng KOJs. So yun mga kakliro, so far, but I think, sinabi to ni Ambassador Romualdez, syempre, from US yun, may alam yun. So, I think, baka meron, pero baka, hindi pa nadadala sa tamang procedure, sa tamang ahensya. Anyway, thank you, Chris, sa yung super sticker. Pero, for me, syempre maraming magalit pag sinabi ko okay siya sa US. Sa akin, mga ka-clear, para iwas ang sinasabi pamumulitika at iwas di umano ang nilalakad yung kaso. Di ba, sinabi pa nga niya, nagsisinungaling si Senator Risa Ontiveros. Kasi yung witness na yun, biglang bumaliktad. O, di ba, pag sa US, siguro pati witness, baka hindi na magbibaliktad. Di ba? Baka hindi na bumaliktad. Diba? So, tingnan na lang natin mga ka-clear, ha? Okay? Pero for me, I think, meron base kay Ambassador Romualdez. Okay? Oops, may tawag ba? Baka meron. Teka lang, ha? Hello? Okay. Wala. Wrong number daw. So, hanggang bukas, ha? Magkita ng karinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay kasi mapalala. Pagtulugan. Ang sarap mang-asar ni Atty. Claire. May tumawag ba ulit? May nabisto na ba? Paktay tayo dyan. Yung karapatan na to. Sabi ni